Magandang araw mga bata! Isang panibagong araw na naman. Masaya kami makita kayong muli. Hello mga bata! Hello Ate Jasmine. Ate Jasmine, may tanong pala ako. Ano yun, Ate Ruby? Naku, huwag math ha, pass tayo dyan. Ay, parang math nga. Kasi gusto ko sana i-ask kung paano mo sinisave yung baon mo sa isang araw. Hinahati ko siya sa pamasahe, pangbili ng foods, pang personal money, and pang tithes. Tithes? Ano yun? Parang ngayon ko lang yung narinig ah. Well, ang tithes or offering ay kaloob na binibigay sa church tuwing linggo. Sinasabi sa Biblia na gusto ng Diyos na magbigay tayo ng kaloob. Kaloob? Kahit ano ba pwedeng ibigay? Tsaka, sinong humihingi? Alam mo, maintindihan mo kung ano yung kaloob o tithes sa ating Bible story sa araw na ito. Malaman din natin kung ano ba ang kahalagahan nito. Kaya naman, handa na ba kayo makinig mga bata? Samahan niyo muna kami sa isang panalangin. Panginoon na dakila sa lahat at makapangyarihan, patawarin niyo po kami sa lahat po ng mga nagawa po namin kasalanan. Maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong araw, upang makapakinig ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at hayaan na ikaw po ang kumilos sa amin. Ito po ang samad na langin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Hosanna, hallelujah, He saved me, I got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah, He saved me, I got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah, He saved me, I got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah, He saved me, I got the joy of the Lord. I got the joy of the Lord. I got the joy of the Lord. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Eksodo Kabanata 35, talata 21. At sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban, at lahat na pinapagkusa na sariling diwa, at nagdala ng panghandog sa Panginoon, sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan, at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuotan. Isa pang ulit mga bata, Eksodo Kabanata 35, talata 21. At sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban, at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa, at nagdala ng panghandog sa Panginoon, sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan, at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuotan. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Inutusan ng Diyos si Moises na tumapyas ng 2 bato kagaya noong una. Iniakyat ni Moises ang mga tapyas ng bato sa bundok ng Sinai at minsan pa'y nanatili siya roon sa loob ng 40 araw at gabi. Muling ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kautusan kay Moises at isinulat ni Moises ang mga ito sa mga tapyas ng bato. At muling nakipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel. Pagbaba ni Moises sa bundok, sinabihan niya ang mga Israelita na magdala ng kaloob sa Diyos. Ang mga ito ay gagamitin sa paggawa ng tolda ng presensya ng Diyos, ng mga gamit sa tolda, at ng mga damit ng mga saserdote na maglilingkod sa Kanya. Kusang loob na nagdala ang mga tao ng mga mamahaling bagay. Nagbigay sila ng mga hikaw, singsing, kwintas, at lahat ng uri ng alahas na yari sa ginto. Naghandog sila ng magagandang tela at balat. Nagkaloob sila ng pilak, tanso, at akasya. Ang mga babaeng mahusay gumawa ng sinulid ay nagdala ng mga gawa nila, at ang mga pinuno ay nagbigay ng mga mamahaling bato, mga pabango, at mga langis.
Lahat ng may nais ay nagdala ng maaari nilang ibigay kay Yahweh. Tuwing umaga, patuloy ang pagdadala nila kay Moises ng kanilang mga kaloob. Pinatigil na sila ni Moises sapagkat labis na ang kanilang mga naibigay. Pumili ang Diyos ng mahuhusay na manggagawa upang gawin ang kanyang tolda. Ayon sa pag-uutos ng Diyos, ginawa nila ang tolda ng presensya ni Yahweh gamit ang kahoy, mamahaling tela, tanso, pilak at ginto. Gumawa rin sila ng kaba ng tipan mula sa kahoy na binalot ng ginto. Sa takip ng kaban ay may 2 gintong anghel na may pakpak. Gumawa rin sila ng mga kortinang may borda, ng lamesa, ng ilawan, ng gintong altar na sunugan ng insenso, ng altar na tanso na sunugan ng mga handog, at ng palangganang tanso para sa paghuhugas. Tumahi rin sila ng mga damit para sa mga saserdote. Nang mayari ang gawain, itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng mga kautusan ng Diyos sa loob ng kaba ng tipan. Pagkatapos, inilagay niya ang kaba ng tipan sa loob ng tolda at tinabingan nito ng kurtina. Ang bahaging ito ng tolda ay naging kabanal-banalang dako. Ito ang lugar kung saan naroroon si Yahweh sa ulap sa ibabaw ng kaba ng tipan. Pinaghiwalay ng kurtina ang kabanal-banalang dako at ang banal na dako, ang gawaing labas na bahagi ng tolda. Sa banal na dako, inilagay ni Moises ang lamesa at ang ilawan. Inilagay niya ang gintong altar na sunugan ng insenso sa harap ng kurtina na nakatabing sa kaba ng tipan. Pagkatapos, nagsabit siya ng isa pang kurtina sa bungad ng tolda. Sa harap ng tolda, inilagay ni Moises ang altar na tanso na sunugan ng mga iba pang mga kurtina sa palibot ng tolda. Ito ang nagsilbing looban ng tolda. Itinalaga ni Moises ang tolda at ang lahat ng mga kagamitan nito sa Diyos. Pinahiran niya ang mga ito ng sagradong langis at ang mga ito ay naging banal. Nagsunog siya ng mabangong insenso sa gintong altar at nag-alay ng mga handog sa altar na tanso. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Diyos. Pinuno ng kaninningan ng presensya ng Diyos ang tolda. Sa araw na nasa ibabaw nito ang haliging ulap, at sa gabi, sa ibabaw nito, nagliliyab ang haliging apoy. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Ngayon, naiintindihan ko na ang kahalagahan ng pagbibigay ng tithes. Madami palang naitutunan ito at mahalaga talagang maibalik natin ang kaloob sa Panginoon. Tama ka dyan, Ate Rovi. Napupunta sa maraming bagay ang tithes na ating binibigay tulad ng pagtulong sa misyonero, pagbili ng mga kasangkapan sa simbahan, sa pagsuporta sa ating pastor at sa kanyang pamilya. Ginagamit din ito para mapanatiling maayos ang kondisyon ng tahanan ng Panginoon. Kaya napakalaking bagay ang pagbibigay ng tithes o kaloob. Kaya naman, tulad ng ginawa ng mga Israelita, lagi nating pahalagahan ang pagbibigay ng kaloob sa ating Panginoon. Maasahan ba namin yan, mga bata? Ngayon, samahan niyo kami sa isang panalangin. Lord, Panginoon, maraming salamat po muli sa panibagong kwento na ibinigay niyo po upang may matutunan po muli ang mga bata. Panginoon, nawa po matuto po ang mga batang ito na magbigay para sa inyong tahanan at nawa po galing po ito sa kanilang puso. In Jesus' name we pray. Amen. O Ate Rovi, alam mo na paano hatiin ang baon mo? Oo naman, ngayon alam ko na paano ito ipunin ng tama. At dahil may ipon ako, ice cream na tayo. Ay, gusto ko yan. Paano mga bata? Kita-kita tayo sa susunod na episode. Paalam! Is anything